If you're looking to put up a business, remember that you can always start small. But growth must be strived for, and that growth could only happen with the right investments. To raise funds necessary for expansion, a corporation may solicit investments from the public. In return, investors can receive additional income from their share in the profits of the corporation or the interest payments due them. Ngunit hindi maaring basta na lamang mangalap ng investment ang isang kumpanya mula sa publiko. Hindi rin dapat basta na lamang ipinagkakatiwala ng isang investor ang kanyang pinaghirapang pera sa iba. Huwag maging biktima ng mga investment scam. Pero paano nga ba makakaiwas sa investment scams? Paano ba malalaman in the first place kung alin ang scam sa hindi? First things first, ano ba ang investment? Ang investment ay isang asset o anumang bagay na binibili o pinaglalaanan natin ng pera sa pag-aasang makakatanggap ka ng kita kalaunan. Ito ay maaring lupa na maaring binili mo sa halagang 500,000. After 5 years, maaring 700,000 na ang halaga nito at kapag ibinenta, may 200,000 kang kita. May mga tinatawag din tayong securities gaya ng shares of stocks, bonds at treasury bills. Ito ay maaaring i-alok ng mga kumpanya at maging ng gobyerno sa publiko. Narito ang mga nagpapatakbo ng stock, bond at government securities market sa ating bansa. Sila na mismo ang magpapaliwanag kung ano-ano ang mga ito. The financial markets are a huge and significant part of a country's economic system. Inside the financial market, there is a capital market that deals with the flow of capital funds from those with capital, or investors to those that need the capital, or issuers of securities in the form of equity capital or debt capital. The equity capital market is also known as the stock market, while the debt capital market is also known as the fixed income market. In this presentation, you will learn more about the fixed income market and the role PDS Group plays in the Philippine fixed income market. A financial market refers to a physical or electronic venue where financial assets such as stocks or bonds may be bought and sold by investors of those financial assets. In this manner, the financial market facilitates the interaction of those who need capital with those who have capital. One example of a financial market is the stock market, where stocks are bought and sold by investors. Stocks are one form of capital investments. But did you know that there is another type of investment you can tap that may provide fixed returns? A fixed income security is essentially a debt instrument issued by the government or private firms that provides a fixed schedule of payments at contracted intervals at a preset rate and up to a defined time period or maturity date. In simple terms, the fixed income security is a loan made by an investor to the issuer that earns interest, paid at the set intervals, and to be repaid on the maturity date. There are two types of fixed income securities: government securities and corporate bonds. Government securities are securities issued by the national government through the Bureau of the Treasury, while corporate bonds are instruments issued by corporations. Issuing fixed income securities through the fixed income market allows the government and corporations to raise capital for new projects or to refinance existing liabilities. So where can I buy and sell fixed income securities? To invest in fixed income securities, you may contact any SEC-licensed fixed income securities broker and get assistance in their investment purchase. Brokers are tasked to work in the interest of their client and provide the investment alternatives for new clients. Working on behalf of their client investors,
Brokers may execute purchase orders for government securities or private corporate securities in the secondary market and likewise execute sale orders for these instruments in that market. In the Philippines, the organized marketplace for fixed income securities is the Philippine Dealing and Exchange Corp or PDEX. PDEX, a subsidiary of the PDS Group, is an SEC-registered fixed income securities market that operates as an exchange and an over-the-counter market. It is where government and corporate securities are bought and sold. PDEX is also an SEC-licensed self-regulatory organization which has given it the authority to create and enforce its own rules, monitor, and enforce compliance with securities laws and regulations. With investor protection at its core, it ensures and empowers investors with fair, ethical, and efficient practices in the securities market. It also provides investors with price transparency and discovery through the publication of live prices and timely dissemination of daily trading statistics. PDEX also ensures a sound settlement system through the standardized electronic delivery versus payment or the simultaneous delivery of securities and payment of cash. This lowers the risk that securities could be delivered without payment or that payments could be made without the delivery of securities. This process is facilitated through the Philippine Depository and Trust Corp or PDTC. PDTC is the subsidiary of the PDS Group that acts as the Central Securities Depository or CSD for the equities and debt markets. A depository is a financial market infrastructure that provides safekeeping and security settlement services for equities and debt securities. An investor who purchased equity or debt securities from the PSE or PDEX may safekeep or hold his securities in PDTC. Securities safe-kept with PDTC are held in their electronic form and maintained in a book entry system. This system has facilitated the transfer of securities ownership from seller to buyer without the need for an investor to present a physical certificate every time he sells. PDTC is dually regulated by the SEC and the BSP. To learn more about the PDS Group and its subsidiaries, you may visit www.pds.com.ph. Hi, I'm John Garcia from PSE's Market Education Department. I'm here at the trading floor and behind me is the Media Tube and Ticker Tape, which shows real-time market information such as last traded price, trade volume and value, and the index level. Are you thinking of investing in the stock market? Let me tell you more about it. So what are stocks? Stocks are equity. So think of a company as a pizza with a lot of slices. So wherein one slice is equal to one share. So one share or a share of stock represents units of ownership for that company. So when you buy shares of stock or slices in that pizza, you become a stockholder. And as a stockholder, you become part owner of that big company. And when you're part owner of a big company, you are entitled to the share in the company's profits. And of course, to participate in important decision-making process for that company. You do that during the annual stockholders meeting. How can we earn? So now I know what a stock is. I know what a stockholder is. How do I make money in the stock market? Well, there's two primary ways for an investor to earn in the stock market. First is through price appreciation. Now, price appreciation is when you're actively trading or swing trading, as other market practitioners call it, wherein you time your entry and you try to find oversold stocks or undervalued stocks and try to buy them at the low price possible. And when those stocks start to pick up or recover, you sell at a higher price. So you buy low, you sell high. That's one thing. So the difference is your capital gains, and that's the money you make. Now, the next one
which personally I prefer more because, you know, you just invest it, you just put your money there, and then you wait for a share in the company's income, so the dividends. So you can also make money in the stock market through dividends. So companies, they distribute a share of their profits to their shareholders, and you know, you're an owner of that company and you're entitled to reap the benefits of the business that the company is in. So why should I invest in stocks? So there are a lot of benefits to investing in stocks, but I'll just give you three of my favorite actually. Number one is the liquidity feature of it. So it's very liquid. You can convert it into cash almost instantly. You know, you can buy or sell anytime as long as the market is open. And after you sell in 3 days, you should expect the proceeds of your sold shares. And pursuant to the continuing disclosure requirements of the PSE, listed companies are required to always update the investors on material information that's happening in the business. So you are always informed about what's going on in the company. And we have actually created a platform for that. Our disclosure system is world-class. We call it the PSE Edge, or the Electronic Disclosure Generation Technology. It's a free mobile app. Investors can download it if they're using Android or iOS. It's available in both operating systems. And of course, these are big companies, the biggest companies in the Philippines, which are, you know, operated and run by world-class professionals, following the highest corporate governance standards. How do I do it? How do I invest in stocks? So how do I start my stock market investment journey? So it's just like opening an account with a bank. But the difference is you're opening an account with a stock brokerage firm for the purpose of investing or trading stocks. All right, so you start by opening an account with a PSE accredited stockbroker. So we have 130 stock brokerage firms that are active right now in the PSE. 32 of them are online. So if you want to find out the complete list, just visit our website, www.pse.com.ph. And if you are going to open an online account, you have to fund that account first. So put some money in that account. And once you have funded that account, you are ready to invest. You can enter your buying orders. And once you've bought shares of stock and the price has gone up already, you're making money, you can also sell. Or you can hold it for the long term. That's up to you. There's no minimum holding period or maximum holding period in the stock market. If you want to know more about stock market investing, like and follow our official social media accounts. Visit our Facebook page and check our webinar playlist for a wide range of webinar topics. Maituturing ding securities ang investment contract o anumang kasunduan, transaksyon at scheme kung saan naglalaan ang isang tao ng kanyang pera sa isang negosyo o gawain at umaasa itong makakatanggap ng kita. Ang kalakan nito ay nagmumula sa pagsisikap ng iba. Tandaan, nireregula ng Securities and Exchange Commission ang pangangalap at pagtanggap ng investment mula sa publiko alinsunod sa Republic Act No. 8799 o ang Securities Regulation Code at sa layuning maprotektahan ang interes ng mga namumuhunan o investors. Ang tanong, sino-sino ang pwedeng mangalap ng investment mula sa publiko? Kanino mo ipagkakatiwala ang pinaghirapan mong pera? Una, kailangan lehitimo ang kumpanya. Hindi sapat na rehistrado ang kumpanya bilang isang korporasyon. Ang Certificate of Incorporation ay katunayan lamang na rehistrado ang kumpanya bilang korporasyon at hindi nito pinapahintulutan ang kumpanya na mangalap ng investment mula sa publiko. Maliban sa Certificate of Incorporation, dapat may Certificate of Permit to offer securities for sale. Maging ang securities o kontrata ng iba pang forma ng securities na iaalok sa publiko ay kailangang nakarehistro sa SEC. Muli, hiwalay itong proseso sa pagrerehistro ng kumpanya bilang korporasyon.
Kinakailangan lisensyado ang ahente o sino mang manghihikayat sa publiko na mag-invest o sumali sa negosyo ng kumpanya. Kailangan ay nakapasa sila sa pagsusulit na binibigay ng SEC upang matiyak na may sapat silang kaalaman at kakayahang maipaliwanag ang isang investment scheme, ang risks na kaakibat nito at ang pagiging angkop nito sa isang investor. So when is an investment scheme a scam? First, we can check if an offer involves an investment contract. Kailangan mo bang maglabas ng pera? Mapupunta ba ang pera sa isang common enterprise, sa isang kumpanya o sa isang negosyo? May inaasahan ka bang kikitain o ipinapangakong kita? Manggagaling ba ang kalakan ng kitang ito sa effort o pagsisikap ng iba? Ito ang tinatawag nating Howey test. Kung oo ang sagot sa mga tanong, investment contract yan. Ang tanong ngayon ay kung rehistrado ba ang investment contract. Gaya ng nasabi kanina, hindi maaring mag-alok o magbenta ng securities kasama na ang investment program kung hindi ito rehistrado. Kung walang lisensya ang kumpanya, maging ang salespersons at agents. Madalas na modus operandi ng mga scammers sa Pilipinas ang tinatawag na Ponzi at pyramiding schemes. Ang Ponzi scheme ay hango sa pangalan ng Italianong businessman at con artist na si Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Noong 1920s, nangalap si Ponzi ng investment mula sa publiko kapalit ng pangakong kikita ang investor ng 50% in 45 days o doble sa loob ng 90 days. Ayon kay Ponzi, ginagamit ang investment na natatanggap sa pagbili ng discounted postal reply coupons sa ibang bansa at pag-redeem nito sa Amerika sa mas mataas na halaga. Ngunit sa totoong buhay, pinapaikot lang ni Ponzi ang mga perang ipinapasok ng mga investor. Wala talagang postal reply coupons. Ang binabayad sa mga naunang investor ay kinukuha lang din mula sa kontribusyon ng bagong investors. Tumagal ang modus ni Ponzi ng higit 1 taon bago ito tuluyang gumuho. Sa huli, umabot ng $20 million ang nawala sa investors. If it were illegal, bakit napakaraming sumali pa rin at umabot sa milyon-milyon ang investment na nakalap ni Ponzi? Dahil ito sa napakataas na kitang ipinapangako ng mga scammer gaya ni Ponzi. Para makapag-engganyo, tinitiyak din ng scammer na makakatanggap ng kita ang investor sa unang mga buwan nito. Ipamamalita ngayon ito ng investor sa kanyang kamag-anak, katrabaho o kaibigan na sila namang mang-iengganyo ngayong sumali. And the cycle continues. Magpapatuloy ito hanggang wala nang ma-recruit. At kapag wala ng bagong miyembro na nagpapasok ng pera, saan pa kukunin ang ipambabayad sa mga investor? Hindi nalalayo ang modus sa pyramiding scam. Kilala rin ito bilang networking, kung saan pinapangakuan ang investor ng malaking kita mula sa pagre-recruit. May malaking kaibahan ang pyramiding scam sa multi-level marketing, a marketing strategy that involves legitimate products. Paano malalaman kung lehitimong multi-level marketing ang sinasalihan mo? May 8 tanong na maaring maging gabay natin. Ba't di natin alamin mula mismo sa auntie ng bayan, total, hilig nilang magtanong? Anak, it's Auntie Julie. Yes, it's me. Did someone invite you for a coffee? Meron ba mga nag-imbita sa inyo na pumunta sa ganitong event? Nako, talamak yan ngayon. Pa-online, meron. Oo. There is nothing wrong with being open-minded naman. But syempre, kailangan natin maging careful kasi baka ma-scam tayo. Merong sinasabi na business na lalalaman. Pero they ask you to sell overpriced products. Kaya mga kaibigan at mga amiga, there are pobedans na they won't even buy it. Pobedans, yeah, because it's Spanish pobedans. Who would buy that at that price? Hermanos and hermanas, sa mga nagtatanong dyan, kung meron mang sa inyo na nagsabi
na kailangan nyo umattend ng isang, alam mo na, mga event. Tapos sasabihin parang kailangan mag-ambag ng pera. Siyempre, kailangan muna natin gawin ang 8-point test by the Direct Selling Association of the Philippines at tanungin ang mga sumusunod. Ano bang produkto? Are commissions paid on sale of products and not on registration or entry fees? Intensyon ba ng pagbenta ng produkto ay hindi para sa posisyon? There no direct correlation between the member and of course the number of recruits and compensation? The recruitment were be to stop today. Will the participants still make money? Is there a reasonable product return policy? Do the products have fair market value? Importante yan. There a compelling reason to buy? Gusto mo ba? Check, check, check ang sagot. Yan ay direct selling. That's okay. Kaya mga inaanak, susuportahan ko kayo dyan. O kung hindi at walang check sa mga nabanggit natin, mga katanungan, huwag ka nang makipag-engage. Importante na investigahan nyo muna. Bago kayo mag-invest, huwag papabiktima. Madalas din namang may produktong ibinebenta sa pyramiding. Pero kung gusto mong kumita ng malaki, ang sagot ay nasa recruitment. Sa katunayan, hindi mo kailangan magbenta ng produkto para kumita. Magpapasok ka lang ng bagong miyembro, sold ka na. Sa madaling sabi, disguise lang ang produkto. Minsan, kailangan mo pa rin makabenta para makakuha ng kitang ipinangako. Pero ang presyo ay tila hindi tugma sa produkto. May kape, dishwashing liquid o pabango na aabot ang presyo sa libo-libo. Pyramiding schemes earn from registration or entry fees of its members, while multi-level marketing companies earn from the sale of products. Gaya sa Ponzi scheme, pinapaikot lang din ang perang ipinapasok ng mga miyembro para bayaran ang isa't isa. At kapag wala ng miyembro ang mare-recruit, wala ng perang papasok at hindi nakakayaning bayaran pa ang mga investor. Sa huli, ang tanging makikinabang lang ay ang mga naunang miyembro. Pyramid schemes are inherently injurious to investors because, as a mathematical certainty, they are doomed to collapse. Sa digital age, hindi na lamang mga sabon o kape ang ginagamit pang disguise sa mga Ponzi at pyramiding schemes. Napapadalas na ang paggamit ng Bitcoin, Ethereum, cryptocurrency, blockchain technology, mga konseptong bago sa pandinig. There's no actual cryptocurrency project involved, but they use words or prefixes associated with cryptocurrencies, such as Bitcoin, BTC, Bit, Crypto, Crypt, ETH, to lure the public to invest. They use smart contract and multi-level marketing model and are recruitment-based. They use Autobots, artificial intelligence, so-called intelligence system that guarantees 100% return by scouting arbitrage opportunities from world markets and supposedly trade on behalf of clients. They also use fake celebrity endorsements. Gaya sa ibang scam, pinapaikot lang ang pera ng mga investor. Hindi naman talaga sila nakaka-invest sa mga cryptocurrency o ibang uri ng digital asset. Kunwa-kunwari lang. Narito ang iba pang senyales o red flags ng isang investment scam. Ang nanghihikayat pumasok sa investment ay walang permit sa SEC. Iba pa ang rehistrasyon bilang korporasyon at ang mga produkto ay walang kaukulang lisensya galing sa tamang ahensya ng gobyerno. Sounds too good to be true, o ang interest o tubong ipinapangako ay napakalaki, o ang kita ay umaasa sa invite o recruitment ng ibang tao. May mga mali din sa kanilang mga advertisements o posts. Nanghihikayat at nakikipag-usap lamang gamit ang social media o messaging app
at hindi personal na sinasabi kung saan matatagpuan ang kanilang opisina o ito ay hindi makita sa kanilang website o social media account. Paggamit ng pekeng social media accounts at websites. Kung magiging mapanuri, makikita na hindi totoo ang kanilang pangalan, phone numbers, credentials, testimonials, larawan, at gumagamit din sila ng picture ng mga sikat o prominenteng tao upang makapanghikayat. Nang eenganyong sumali sa nasabing investment sa pamamagitan ng PM me for details o PM is the key. Tinatago nila ang kanilang totoong aktibidad o kung paano nila pinapatakbo ang kanilang operasyon. Hindi rin sila nagbibigay ng kopya ng kontrata, prospectus, katalogo, legal na dokumento at kasulatan. Hindi mo maintindihan kung paano kakikita, gumagamit ng technical explanations at nakalilitong paliwanag. Huwag mag-invest sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Kapag bayaran na ang usapan, ipinapadeposito ang pera sa isang account na nakapangalan sa isang individual at hindi sa korporasyon. Nagpo-post ng picture ng malaking halaga ng salapi, tseke o resibo na kumakatawan sa kinita di umano o larawan ng mga mamahaling kotse o kagamitang nakamit upang masabi na sila ay kumikita ng malaki sa nasabing programa. Nangangako ng guaranteed investment returns o high investment returns sa mga trivial tasks tulad ng click and earn, watch and earn, o solve puzzles or even math problems. Huwag mabulag o sumugal sa mga katagang encoding pa lang tayo. Law of the firsts, double your money, only for the risk takers at iba pa. Sa mga nag-aalok ng investment sa cryptocurrency, mag-ingat sa mga scheme na may garantiyang kikita. Kailangan mag-recruit para kumita at gumagamit ng Autobot o automated trading system. Umiwas sa mga nag-aalok ng investment sa foreign currency na may inisyal na deposito o margin deposit at maintenance margin. Ang ganitong klaseng investment ay tinatawag na commodity futures contract o leveraged foreign currency trading. At ang pag-aalok at trading nito ay kasalukuyang ipinagbabawal sa batas. Kahit sino maaring maging biktima ng scam. Anyone with money to invest is practically a target. At hindi biro ang mabiktima ng scam. Narito ang ilang kwento hango mula sa karanasan ng mga nabiktima ng scam. Religious organization ang pakilala nila sa amin. Kailangan lang daw mag-donate ng 10,000. Kapalit naman nun, makakakuha raw kami ng blessings buwan-buwan. Pwede raw yung umabot hanggang 30%. Kaya naman naengganyo akong mag-donate ng 100,000. Nung kinuwento ko naman sa anak ko yun, nagbigay din siya ng 200,000. Sa mga sumunod na buwan, tigta 20,000 hanggang 30,000 namang donasyon ang binigay namin. May panahon pa noon na nagsangla ako ng alahas, tsaka nagbenta ako ng 5 baboy para lang madagdagan yung donation namin ng 80,000. Kakauwi ko lang noon galing Middle East. May nagtanong sa akin kung gusto ko raw makakuha ng blessings. Narinig ko kung magkano yung pwede maging tubo. Kaya nagbigay agad ako ng 300,000 pesos. Tuwang-tuwa ako kasi tumubo agad ng 30% yung donasyon ko. Hindi ko muna withdraw kasi sabi nila pwede raw dumoble ang pera pag di mo kinuha ng mga ilang buwan.
2 buwan pa lang yung donasyon ko. Katumbas na ng 1 taong kita ko sa ibang bansa. Naisip ko kumbaga, dapat share your blessings. Kaya inaya ko rin ang mga kapamilya ko na mag-donate. Umabot sa 1 milyon yung binigay naming pamilya bilang donation. All in na ako kasi alam ko namang sobra-sobra pa ang mababalik sa amin. Nakita ko na lang bigla na nasa TV na yung pastor namin. Pati yung malapit nilang opisina dito bigla na lang nagsara. Ponzi scheme daw pala kasi yun. Kung hindi sila makarecruit ng mga bagong miyembro, wala rin kaming blessing na matatanggap. 1 buwan matapos sa amin ibigay yung 1 milyon, nabalitaan na lang namin na pinapasara na pala ng gobyerno. Nagtatago na rin daw ang pastor namin. Ipinaglalaban na wala siyang ginawang mali. Nung nagtago siya, hindi na rin namin natanggap ang pinangako nilang blessings. Na-hospital ako ng 12 araw. Na-realize ko na di na talaga makakabalik sa akin ang pera ko. Napakasakit isipin. Pinaghirapan naming makaipon araw-araw tapos pakikinabangan lang ng iba. Todo iyak kami nung narinig namin ang balita. Pati yung mga magulang ko sinugod sa ospital. Oras-oras iniisip ko kung makakabalik pa ba yung pera namin. Ilang taon kong pinaghirapan yun sa ibang bansa na wala na lang bigla. Iniisip ko kahit hindi na mababalik sa akin ng buo, basta lang may makita pa ako sa pinaghirapan ko. Noon, bago pa sa pandinig namin ng cellphone. Pero noon pa man alam mo nang magiging patok siya. Kaya nung may lumapit sa amin at nagsabi na pwede kaming mag-invest sa isang kumpanya na nasa telecommunications business, hindi na namin pinalagpas. Lahat ng ipon namin, 1.5 million pesos, lahat ininvest namin. Ang sabi, 7% ang interest kada buwan. Nasa 105,000 pesos. Sa loob ng 1 taon, halos doble na lahat. Doble na dapat. Sa kapitbahay ko una narinig to, February 2001. Sabi niya, 5% daw ang tubo kada buwan. Kaya nag-invest agad ako ng 100,000. Nakatanggap naman ako ng pinangako nilang interest noong una. Makaraan ng ilang buwan, maipinakilala sila sa aking counselor daw. Ikinuwento nila kung paano raw kumikita ng pera ng kumpanya sa telecommunications. Rehistrado daw kaya sigurado hindi papala sa mga investor. Hanggang sa umabot sa 2 milyon na ang na-invest ko. Pero naglatag pa sila ng isang offer. Sabi, magkakaroon ako ng 8% hanggang 12% na interest. Kaya pinaabot ko sa 3.2 million pesos. Malaking bagay yun, pangtusto sa pag-aaral ng mga anak naming maliliit pa nung panahong yun. Pero isang araw naglaho lahat ng parang bula. Hindi na mahagilap yung may-ari ng kumpanya. Hanggang sa nagkaroon ng Senate hearing, naging laman ng balita, Ponzi scheme daw pala. Yung mga perang ininvest namin, pinaikot lang pala sa mga investor. At nung wala na silang ma-recruit, wala nang bagong perang pumapasok, wala na silang mabigay na interest. Kahit malang mabawi sana namin yung invest namin, kahit wala ng interest. October 2002 noon, bigla na lang natigil ang pagbibigay nila ng buwan ng interest. Nalaman ko, iniimbestigahan na pala sila. Tinawagan ko yung counselor na kumausap sa akin.
Nangako siya na hindi raw mawawala ang pera namin. Pupunta pa ako sa mga meeting para na makasiguro na hindi mawawala ang pera ang pinahirapan ko. Pero kalaunan, hindi na talaga sila makapagbayad. Hindi na rin nila maibalik ang pera ko. Maraming naloko. Napakalaking pera ang natangay nila. Talaga namang pyramid scam queen. Halos araw-araw kaming nag-aaway ng asawa ko. Nagsisisihan kung baka tumapot sa ganon yung anak namin. Nag-alala kami baka di namin mapatapos. Umabot sa punto na wala na kaming pambayad ng tubig, ng kuryente. Yung mga anak namin pag natutulog, pinapaibayan ko na lang kasi wala na talaga kaming pambayad ng ilaw. Dumating ang Pasko, wala kaming pagkain, ni soft drinks, ni tinapay, wala sa bahay. Wala kaming maihain sa mesa. Naiiyak na lang ako tuwing naaalala ko yung paghihirap namin, yung paghihirap ng mga anak ko. Napakalaking pagsisisi namin, hindi lang pera yung nawala sa amin. Kinabukasan ng mga anak namin yung tinayaan namin. Isang krimen ang pangangalap at pagtanggap ng investment mula sa publiko nang walang karampatang rehistro at lisensya. Paparusahan ang sinumang lumabag sa Securities Regulation Code ng multang hindi bababa sa 50,000 hanggang 5 million. Sa kabila nito, patuloy na kumakalat ang scams na nambibiktima sa publiko. Gaya ng lagi naming paalala, mag-investiga, huwag maging biktima. Narito ang ilang bagay na kailangan tandaan, tanungin at hanapin bago mag-invest courtesy of our investor champions. Habla sila, Elsen, hindi lang Pilipinas. Otak isi semejante na un hojas ng sierra na pwede tusakan si Guado Pulpiere. Kasi, necesitan mo trabajar. Bien significante, acurada para talikuyo futuro. Por eso, no basta-basta niya, mas itinkin, Elsen niya trabajador, mas inyutay o grande. Sa ganitong panahon ng kagipitan at matinding pangangailangan, nakakalungkot mong isipin, nagkalat ang mga pananamantala. Isa na dyan yung mga nag-aalok ng mga madali ang kita. Wala ka na daw kailangan gawin kundi maglabas ng pera at maghanap ng iba pang sasali. Ngunit, naisip mo ba kung saan manggagaling ang napakalaking tubo na ipinangako sa'yo? Naayuban diha nga baligyan ka o produkto nga pwede sabdaw nimo ibaligya sa laing tao. Ang problema, mahal pa sa bulawan ang moong produkto. Apan, wala daw kay huna-hunaon. Mangita lang daw ka og laing tao nga mopalit sa moong produkto aron solve na ka. Kung gamay lang ang ihap sa mga tao nga mopalit sa produkto, asa man gikan ang imong kitaon. Kung ayaw mo daw sa kape o sabon na mas mahal pa sa ginto, pwede ka rin naman daw sa cryptocurrency at sa kung ano-ano pang nakakasilaw o komplikadong mga produkto. Ang tanong, naiintindihan mo ba ang pinapasok mo? Nakatitiyak ka bang may cryptocurrency nga sa account mo? O basta ka nalang nagtiwala?
Baka naman, investment scam na yan. Simplihan tamo mo. If it's good to be true, it must be. Alam makatutuanan, imposible. Payasahan na ka. Kimo muna, ibiyarin pa Domingo o pabulan apanakita na pengako dake. Aning doon yung may di ba tanita? Malamang king malamang karing aliwaring investor. Pero durot dala mo din kaya kayong pera. Datang ipanahon, ditang dala mo ding arikrot na ng grupo at ala na sa pataperang lulog. Imakalunos, datang kaya kang talon arikrot. Dinkin downline, kung nano pa mang awas na karela. Nung metong kakaray minunang mityabe at abawi mo nin kaya kang investment, ayos yan. O nang eka ba makukonsensya? Isipan mo na mo nung pilan ka ring arikrot mo yung may loko at may panakaran. Bago mag-invest, rumdo mo. Nere-regular kan Securities and Exchange Commission o SEC ang pag-inganyar asin pagresibe key investment hali sa publiko manunggod sa Republic Act No. 8799 o ang Securities Regulation Code. Objeto kaini na maprotektaran ang interes kan mga namumuhunan o ang mga investors. Insufficiente na rehistrado sa naan kumpanya bilang sarong korporasyon. Ang Certificate of Incorporation, minasirbi ini na rehistrado ang kumpanya bilang korporasyon, alagad ba ko ini permiso o autorisasyon sa kumpanya na maghagad kwartang pamumuhunan hali sa publiko. Nasisita naka-register sa kontrata o apyangin ang kasulatan and do permit to offer securities for sale ang nakabun sa SEC bago tamalima ataw ka bago mag-invest so isa a kumpanya. Nasisita ang lisensyado sa tao pagdalbag sa mayaba o di na sa tao pagyog banganggat kanong madakal ataw para mag-invest or para mamong sa kanong negosyo no kumpanya. Nasisita bon sa lakanin inakapasa kanin sa examination ay bagangay na SEC para maka-explainin indong masalai katawanin kanong pintalo investment scheme. Agga pakayanin ibag-explain kanong madakal ataw kasama na kasalalay sa lakanin uming ka mag-invest so isa a investor. Pwedeng masabi na securities and investment contract o anumang pinagkasunduan, transaksyon na siniskema kung saan ang sarong tao minatao kan sa iyang kwarta sa sarong negosyo o kan sa iyang serbisyo sinagmamawut ini na makakaresibi kan sa iyang delhensya. An kadaklan ka ini hali sa paghinguha kan iba. Sarong krimen ang pagresibi ka investment hali sa publiko na daing rehistro o lisensya. Antes tu mag-invest, pregunta. Si legítimo ba el compañía? Registró base como un corporación na SEC. Tiene ba permanente oficina? Y registró ba el número del teléfono de esa compañía? Tiene ba negosyo esa compañía na tagana? O tiene potensyal gana? Legal ba? Ita conforma ba na ley y autoridad este negosyo? Tiene ba suficiente capacidad esos quien ta opera con esa compañía? Bueno ba el registro de esa compañía? Y mga gente ta opera con ese? Rehistrado yung ba yung alok ng investment contract? Aparte, king pagkakarehistro ng bilang korporasyon, atin yung bang order of registration ang pang-permit to sell securities ng kumpanya? Atin bang dokumento ang magsaad king estado ng kumpanya, magpalino ng makanano yung manakita o magpakit king track record o potential na? Malino laba at katanggap-tanggap din karapatang bibiyeda ka rin investor? Atin yung bang konkretong plano yung kumpanya? Nung makanano na yung parugulan ng negosyo, gamit na rin ayakwa ng investment? Lisensyado ba ang ahente? Sigurado ka ba lang ang kilala mo ang ahente? Nagasanto man bala? Ginhatag niya impormasyon parte sa iya pagkatao kag sa pruweba nga ginhatag niya sa imo? Kwalipikado ba ang imong ahente sa paghatag og abisa o giya sa saktong pamumunan? Apil ba ang imong mga ahente sa nakapasar sa exam na gihatag sa SEC para sa capital market professionals? Dali ra ba makita ang imong ahente kung naay mga pangutana o pagsabot sa umaabot nga panahon? Sakto ba ang iyang gihatag na lugar o numero sa telepono? Ako mag-invest, pangitaon kag hibaluon ang mga masunod. Certificate of Incorporation sang kumpanya. Articles of Incorporation kung sa diin nakabutang mga importante nga impormasyon pareho sang primary purpose, principal address, kag madamo pangaiban. Ikaduha, ang bylaws.
kung asa nakabutang ang mga patakaran o polisiya sa kumpanya. Sama sa ischedule sa annual stockholders meeting ug ang mga katungod sa shareholders ug investors. Ikatulo, ang order of registration nga nagsaad sa investment contracts o bisag unsa nga securities nga pwedeng ihatag o ibaligya sa kumpanya sa publiko. Sertifiko hin permiso para magbaligyahin securities nga nakangaran ng kumpanya nga nakasulat sa investment contract o bisan ano man nga klaseng securities nga pwede itanyag, ibaligya o ihatag sa publiko. Ikalima, sertifiko han registrasyon nga nakangaran ng individual nga nagkukumbinsi rin pag-api o pag-invest para hinusa nga negosyo. Prospectus nga naghahatag ng impormasyon nga makakabulig sa pagdesisyon hinusa nga investor. Sugad hin negosyo hin kumpanya ngan ang mga tag-iyahan kumpanya. Ngan mga kwalifikasyon ang mga nagdudumara, mga pamaagi, balaod nga kondisyon ug pagtanya kung ano ang gagamitan ang matitirok na salapi. Mga estratehiya ng plano ng kumpanya para pagbusbong, pagpadako ang negosyo. Mga peligro kataragman nga pwede mahatabo ang kumpanya. Financial statement ang kumpanya ang mga naglabay nga tuwid. Address nga numero ang telepono nga pwede makontak ang kumpanya nga anahin tihingi. Tipik lamang kini sa mga dapat timan-an, pangutan-on o pangitaon aron makasiguro o malikayan nga mabiktima sa mga scammer. Kung ikaw adunay mga alanganin, duol sa Securities and Exchange Commission. Bago mag-invest, mag-imbestig. Bago ka no pag-invest, panuliman ka na muna. Usang mag-invest, mag-imbestiga. Mag-invest, pag-imbestiga. Mag-imbestiga bago mag-invest. Bago mag-invest, mag-imbestiga. Antes mag-invest, debe imbestiga. Huwag maging biktima, maging scam buster.